Magandang umaga sa inyong lahat. Ating tatalakayin ngayon ang konsepto ng tao sa filosofiya o sa panahon ng medieval na panahon. Isa sa mga tatalakayin natin ay mga kaisipan na namutawi sa panahong ito, at kung ating susuriin at tatayain, napakadaming mga tao at mga kaisipan ang lumago sa panahon ng medieval. Ngunit titingnan naman natin ang iilang mga perspektibo sapagkat tayo ay may limitadong panahon lamang at oras. Isa sa pinakamalaga na ating tatalakayin dito ay si San Agustin ng Hippo, sapagkat siya ay isa sa mga una na naging tulay mula sa sinaunang panahon at sa panahon ng medieval. Siya ay naging tulay sapagkat siya ay isa sa mga pundasyon kung saan ang kaisipan ng sinaunang filosofiya at panahon ng medieval ay nagsama, at siya ay isa sa mga produkto ng panahon kung saan ang kaisipang Neoplatonismo ay namumutawi at ang kaisipan naman ng Stoicismo at ng Aristotelianismo ay namumutawi din. Ngunit kung ating titingnan ang kanyang buhay, makikita natin na ang filosofiya ng kaisipang ito ay ang kanyang kaisipan ay tila bagay isang makapangyarihang refleksyon ng Neoplatonismo. Isa sa mga katotohanan ng kanyang ginamit ay ang katotohanan ay umiiral out sa labas ng kaisipan. Sa makatuwid, hindi ito nakabatay sa mundo o nakabatay sa kaisipan, sapagkat ang katotohanan ay umiiral sa labas ng mga aspektong ito. At isa sa mga ginawa niya ay ang pag-uugnay nito sa kaisipan na ang katotohanan ay ang katotohanan na nakabatay sa konsepto ng Diyos ng Kristiyano na makikita sa Biblia. Makikita natin na sa kanluraning kaisipan, ang kaisipan ng Katolisismo o ng Kristyanismo ay sumasaklaw sa lahat ng filosofiya. So, makikita natin na dahil dito, siya ay nagbigay ng bagong pananaw sa kaisipan ng Neoplatonismo, na ang katotohanan ay hindi lamang isang objektibong pananaw, ngunit isang buhay na katotohanan na tinawag ng itong Diyos, na katulad ng description ginagamit na nasa Biblia. Sa kanya kaisipan din, ating makikita na ang impluwensya ng dualismo. Ang dualismo kung saan ang katawan at ang kaluluwa ay magkahiwalay, no, soul and body. Makikita natin na mas mataas ang kaluluwa o espiritu kaysa sa katawan. Mas mataas ang soul kaysa sa body. Ang kanyang kaisipan ito ay tumulong upang maunawaan natin kung ano sa kanya ang tao. Ang tao sa kanya ay isang entity o pagkakakilanlan ng dalawang katangian. Ito ay may katawan at ito ay may kaluluwa. Upang mas maunawaan natin si Agustin, ating mababasa sa kanyang mga likha, sa kanyang The Confession at ang kanyang De Trinitate at ang kanyang aklat na De Civita Dei, ating makikita doon ang pagtalakay na ang tao ay may ideal na pamumuhay na dapat sundin papunta sa Diyos, dahil ang Diyos ay ang katotohanan. Atin din makikita na ang tao ay pwede mong pag-aralan, dahil ang tao ay pwede mong suriin sapagkat siya ay may konsepto ng pag-ibig na makikita sa De Trinitate, may konsepto ng kaisipan, aspekto ng lohiko at ng perception. Ang mga kaisipang ito ang makikita natin na isa sa mga kakaibang ambag ni Agustin, ang paghahalo ng lohiko at ng pananampalataya, na ang katotohanan ay hindi lang basta objektibo ngunit buhay, at tinutukoy ito sa identity ng Diyos, ng Kristiyano. So makikita natin ang impluwensya ng
Griegong kaisipan at ng Katolisismo ay nagsama. So ito ang ambag ni Agustin sa pagkakilala ng tao. Ang tao ay hindi lamang objektibo na katawan, ngunit ito ay may kaluluwa na nagmumula sa Diyos. Habang nakita natin na namutawi ang kaisipang Kristiyano sa kanluranin, nakita natin na ginamit ni San Agustin ng Hippo ang kaisipan ng Kristiyanong pananaw o teolohiya at ng filosofiya ng Grego upang maipaliwanag ang katangian ng tao, na ang tao ay may katawan at kaluluwa. Hindi naman pahuli dito ang Islamikong pananaw na isa sa mga kilalang filosofiya ay si Abu Ali al-Hussein ibn Sina o mas kilala sa pangalang Avicenna. Si Avicenna ay kilala sapagkat siya ay isa sa mga gumamit ng kalam at ulong upang ipaliwanag ang kaisipan kung ano ang tao. Ito ay katulad din sa pananaw ni San Agustin na ang tao ay may pananaw na hindi kalayo sa katotohanan ng buhay. Ngunit ang katotohanan ito ay mauugat din sa Diyos kumpara sa Griego na objektibong katotohanan na hindi personal. Tulad ni Agustin, nakita ni Avicenna na ang katotohanan ay nakaangkla sa katotohanan ng Diyos, no? Na kung tawagin sapagkat sa kanilang kultura ay Islamiko ay walang iba kundi ang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makikita natin dito na ang kanyang kaisipan ay nag-uugat sa kultura ng Islamiko na nakabatay at sumubok din na pagtalabin ang kaisipan ng Griegong pananaw at filosofiya sa kanyang sariling pananaw na kulturang Islamiko. Gumamit siya ng mga mga katangian ng Quran upang maipaliwanag ang katangian ng tao. Isa nga sa kanyang mga ambag ay ang Al-Canon Philtib, kung saan makikita natin na ang kanyang advancement o progreso sa pag-unawa ng tao ay hindi limitado sa spiritual na aspeto, ngunit sa katawan o mediko na aspeto din. Na makikita natin na ang kasanayan sa kanyang pag-unawa ay kasanayan na pinagsama ng spiritual at katawan o ng physical at material na kaisipan. Isa sa mga katangian ng Islamikong pananaw ay ang paggamit din ng kaisipan na ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay isa sa mga pundasyon ng katotohanan na hindi iiral ang tao nang wala ang kaisipan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. So makikita natin na ang relihiyon din ay isa sa mga makapanyang impluwensyang sumasaklaw sa kaisipan ng mga pilosopong ito. Habang si Avicenna ay nagbibigay sa atin ng kaisipan na ang pundasyon ng tao ay ang Allah Subhanahu wa Ta'ala at ang kanyang pagbibigay ng kaisipan ay nakabatay sa Quran at sa kanyang kaisipan ng kalam at ulum, makikita din natin ang kahawig na pamamaraan ng pag-unawa sa tao na naghahalo ng filosofiya
virtud na nakabatay sa kanyang ine-expect na pamantayan na mababasa natin sa Tanakh. Ang isa sa mga impluwensya sa kanya ay may 613 na mitzvot na nakasulat sa Tanakh. At isa dito ang mga kaisipan na ginamit ni Moses upang ibigay kung ano nga ba ang virtud ng isang tao at upang matawag ang tao ay isang tagumpay na tao. So ayon kay Moses, ang perspektibong ito ay nakabatay lamang sa revealed truth na nakita sa relihiyon. Ayon sa kanya, ang pag-unawa sa tao ay hindi sapat na ipaliwanag sa pamagitan ng kaisipan ng mga Grego sapagkat ito ay hindi perpekto, sapagkat hindi nito isinasali ang katotohanan ng Diyos. So makikita natin ang impluwensya ulit ng relihiyon sa kanyang kaisipan. Makikita natin sa tatlong perspektibong ito na ang impluwensya ng relihiyon sa iba't ibang aspeto ay napakahalaga sapagkat ito ang sumasaklaw sa kanilang kultura. Ang kaisipang Abrahamiko o relihiyong nagmula kay Abraham ay makikita nating may impluwensya sa kanluran at silangang perspektibo. At dito natin makikita na ang konsepto ng tao ay nakaangkla sa Diyos at sa filosofiya ng mundo sa panahon ng medieval. Sa panahon din ng medieval natin matatagpuan na walang pag-aaway ang relihiyon at ng kaisipang philosophical sapagkat ito ay nagtutulungan sa bawat isa. So ang medieval na panahon sa aking pananaw ay isang panahon kung saan ang katalinuhan ng relihiyon at ng filosofiya ay nagtatagpo. At dyan po nagwawakas ang ating pagtalakay ng bahagya sa medieval na panahon. Napakadaming pilosopo sa panahong ito, ngunit hindi sasapat na ating tatalakay ng bawat isa, ngunit binigyan natin ng nawa ng pantay na pagtingin ang kanluran at silangang perspektibo patungo sa pagkilala kung ano nga ba ang medieval na filosofiya at least makakita man lang tayo ng kaunting pagsilid sa kanilang katotohanan o katuturan